Hello guys, welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. So pwede nyo pong panoorin guys yung first video kanina lang na-upload. Tas eto guys, stock update lang. And of course, random lang yung pagpili natin na to. It's a random guys, random thing. JFC. Yan natin ni Jollibee. Ano nangyari kay Jollibee Bidan? So yeah. And kasi dito for Jollibee, ano to sideways to Kung titignan natin talaga, sideways since, wait lang. Sideways since, ano ba to? 2021, dito. Ayan diba? So, patalbog-talbog lang siya actually. And tingnan natin kung mag-hold dito, And kung magbabounce yan, tas mag-retest dun sa may taas, ilang percent. Ayan, so nasa 30%. Or sabihin natin 25%, Yun nga lang dito, medyo alanganin siya actually. Ayan, medyo alanganin, pero tignan natin kung mag-hold dito. Okay, tapos so overall kasi may still medyo maganda pa rin yung kanyang itsura ngayon So wag nga lang tuluyang malalaglag kasi based dito kung i-check natin, so saan ay possible na to next. Possible next one is dito, I think. Dito guys, I think 183, Pwede. Dito guys, 183 kung hindi mag-hold kasi sa may stock niya medyo alanganin to At kung mag-crossover yan, patay. So sa malabang dito ang bagsak, Yan sa 183 na yan, malapit. Plus kung titingnan natin yung kanyang RSI sa weekly chart, nagba-bounce dito. Yan. So below 37 guys. And right now yung kanyang value ng RSI niya nasa 39 pa. Yan. So tingnan natin kung mag-hold ba or malalaglag, Next one, Security Bank, SecB. So dito naman guys, check natin. Major support kasi ito nasa 62. Right now nasa 66. So it means bearish pa din hanggang ngayon. Bearish crossover here, stochastic. Okay, tapos di pa oversold. Pero ang pinaka natin dito, ang pinaka main problem, pinaka dilemma natin dito is may trend line since 2018 We have 1, 2, marami yan 1, 2, ayun dami niyan guys. So it means kung trend line to guys, okay, tapos pagka binagtas natin yan, it means pwedeng pang malaglag SecB hanggang 51. So let's say malaglag doon ayan, kasi trend line to before since 2018, kaya pwede for this one since bearish pa naman tayo. Same here. And sa kanyang RSI, ayan, so magiging bullish lang to pagka nag-breakout sa may trend line natin sa diagonal. So resistance kasi ito ayan for now bearish. Let's wait muna dito for SecB. FGen, check natin FGen. Wait FGen. For FGen guys, so
So dito flat, medyo sideways din to guys. Okay, so halos pare-pareha sila, no? And kung titingnan natin, FGen 16.85 yung next stop dito support, no? Ayan, and ayun, no? So medyo ano to, actually pa sideways lang siya yung kanyang movement, ano? Ayan, no? Ayan, tapos ngayon medyo humina na yung rally niya, tapos ayan, so medyo nag sideways kasi to. Ayan, since nung pandemic guys, nung siya ay nalaglag dito guys, no? So medyo matagal na rin tong sideways. So for now, let's wait muna malaglag sa may support. It's either dito sa 16 or sa may 17 na to, or dito guys sa may 14. Ayan, so mas safe pa nga dito kung sa 14 malalaglag kasi since ano to, 2006. Ayan, no? So ito siya guys, 2006 pa to. Ayan, no? Dami yan. O, diba? So malalaglag doon, kumbaga opportunity. So yun nga lang, ano to, medyo matagal yung ano niya, galawan. Hindi galawang ano to, crypto. Matagal masyado, no? Ayan, then Meralco, for Meralco wala pa rin guys, wala pa rin, still sideways since 2013 2012. Ayan, and kung ano siya, kung di mag-hold, yes, there's a chance pa rin na malaglag dito yan sa 260. Ito yun, since rectangle pattern siya guys, diba? Bagsak, tapos medyo nag sideways ng konti, push, rejected, shake out nung pandemic yan, then recovery, rally, bagsak ulit, then bounce, no? So it means pwede talagang mangyari ulit. And if ever man na mag-ano dyan, mag-ano ulit to, malalaglag dito at mag-retest, ayan, sa may 260 na to. So it means meron tayong chance na mag 48% dyan, no? So yun nga lang, medyo matagal pa yan. February, tapos December, no? So mga 10 to 12 months yung hintayan bago malaglag dito guys, kung malalaglag. Ayan, then URC naman, so dito kita na i-support sa 94, no? Ayan, for me 94, yes, 94. So ito yung medyo safe zone for URC, ano? Ayan, kasi kung titignan natin, may possible ito yung bottom, no? Since 2020 dito nagbabounce, no? So ito yung COVID crash tapos bounce, then 2022 bounce ulit, okay, 2020, 2022, 2000, ano to, 24. So halos 2 years yung gap, ano? Ayan, pero tignan pa rin natin kasi kung ganoon yung ano, yung mangyayari, kung siya ay magbabounce at didiretso rito, supposed to be dapat mag-breakout na sa may resistance yan sa ano. So at least sa taas ng 110. O, diba? Ayan. So let's see, no, for this one, QRC. Tapos BPI, last but not the least, check natin yung chart. So chart wise, ala na, nalaglag na to actually. Kung natin, kung titingnan natin, ano, nalaglag na mga lods.
BPI. So it means burahin na natin yan. Ayan. So for now is burahin na natin yan, no? So pinaka safe sa may neckline ulit, 99 to 96. Okay, sa area na to dito guys. Okay, so pwede ulit mag-retest dyan for BPI, no? Since okay, pabagsak pa naman tayo dito sa RSI, tapos nakalubog na, oversold na yung kanyang stochastic for now, ano. Ayan, so nag-retest, no breakout, yun lang ang masama, no? Hindi nag-breakout, tapos plus hindi nag-hold dito sa may support before. Okay, so it means dito sa malamang ang kanyang ano dito, ang bottom, ano. Ayan, na kung saan siya ay tatalbog ng medyo maganda. So pwedeng ganito yung setup, so malaglag tapos bounce. Ayan, so pwedeng ganun yung mangyari for BPI. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.